Ibinabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunobos na si Jesus, mula ngayon at magpakailan pa man. Katotohanan nga o aking iniibig na mga kapatid, ang huling hantungan ng tao ay idulog ang kabigatan sa buhay sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang Diyos na siyang pinagbuhatan ng lahat ng mga bagay. 10 ng buhay na pinahiram sa bawat isa sa inyo. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang lahat ay dudulog sa harapan ng dakilang Ama. Sapagkat siyang pag-asa ng lahat-lahat ng mga nilalang, lahat-lahat ng mga nilikha sa kanyang banal na harapan. Katotohanan nga, aking iniibig na mga kapatid, ang kabuuan ng 10 utos, ang siyang kabuuan ng isang Kristo, aking iniibig na mga kapatid. At ang lahat ay luluhod at iyuko sa kanyang banal na harapan upang sa ganon makilala ninyo at makilala ninyo na meron palang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aking mga iniibig na mga kapatid, kung inyong bulay-bulayin ang mga aralin ng buhay, ang lahat na walang sawang binabanggit ng kabatayaan, ang lahat ay magbago at magpapakabuti sa kanyang banal na harapan. Wala nang iba, aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat ang Diyos ay mabuti at ang lahat na kanyang nilikha at hinirang ay magpakabuti. Subalit, aking mga iniibig na mga kapatid, ano ang inyong pagkakaunawa sa salitang mabuti? At sino ang gagawa ninyo na mabuti o aking mga iniibig na mga kapatid? Ano ang inyong ipapakita sa inyong mga kapwa? Ano ang isasagawa sa inyong kapwa upang matawag kayong mabuti sa harapan ng dakilang Panginoon? Aking mga iniibig na mga kapatid, ang salitang mabuti ay mahirap bitawan ng isang ako kung nasa sa kanya pa rin ang kahinaan ng isang laman. Mahirap bitawan ang salitang mabuti kung nasa sa kanya pa rin ang karupukan ng isang laman. Kung kaya nga sa inyong pag-aaral sa loob ng patrol ng diway, ito ngayon ang inyong binabaka o aking mga iniibig na mga kapatid, upang sa ganon, ang isang espiritistang nag-aaral ng kabanalan sa loob ng paturuan ng diwa, magniningning ang inyong mga kaapuan. Sa gitna ng kadiliman, magniningning ang inyong kaapuan. Sa gitna kung saan naroon ang kamangmangan ng tao o aking may iniibig na mga kapatid. Malayo na ang inyong narating sa inyong pag-aaral. Mayaman na kayo sa karunungang nagmumula sa kaitaasan. Mayaman na kayo sa mga karanasan
sa buhay na yan, aking may iniibig na mga kapatid, ang isang espiritista ay maging progresibo sa kanyang lipunan na ginagalawan, maging matulungin siya o aking may iniibig na mga kapatid. Sapagkat ang pagtulong sa kapwa ay pantakip ng mga kahinaan ninyo. Ang pagtulong sa inyong kapwa ay pagtakip ng anumang kasalanan na nagawa ng iyong mga sariling kakuan o aking may iniibig na mga kapatid. Sa panahon ito, kung saan ang kadiliman ay laganap sa inyong kapaligiran, kung saan ang kalikuan ng tao ay laganap sa inyong kapaligiran, aking mga iniibig na mga kapatid, masipag kayong manalangin at manalangin lagi na sa harapan ng dakilang Panginoon. Hindi lamang ipanalangin ninyo ang iyong mga mahal sa buhay. Higit niyong ipanalangin ang iyong kapwa na nagtagtaglay ng kataasan o aking nailibig na mga kapatid sapat ninanais ng dakilang Ama na magkaroon ng kapayapaan. Hindi lamang kapayapaan ng iyong mga ako, hindi lamang kapayapaan ng inyong mga tahanan, lalo't higit na ang kapayapaan ng inyong kapaligiran o aking maililibig na mga kapatid. At mapalad kayo, sapagkat natutunan ninyo ang mga aralin ng buhay, natutunan ninyo kung paano ninyo ihakbang ang inyong mga panyapak, natutunan ninyo kung paano iunat ang inyong mga palad doon sa mga nangangailangan. Sapagkat katotohanan niya ang kahinaan ng tao, taglay pa rin niya ang karamutan ng kanyang puso. Taglay pa rin niya ang kasakiman ng kanyang puso, aking mga iniibig na mga kapatid sa makatuwid. Ang tinatawag na kabutihan ay mahirap niyang ipagkaloob sa kanyang kapwa o aking mga iniibig na mga kapatid. Kaya nga, kayo na mga naririto na walang sawang nakikinig sa mga magagandang balita na nagmumula sa kaitaasan o aking mga iniibig na mga kapatid, huwag kayong magsawa nagmawa ng mabuti sa inyong kapwa. Huwag kayong magsawa makinig lagi na sa mga kabatayaan. Huwag kayong magsawang dumulog. Kung saan naroon ang tipanan ng kabatayaan, mahalin ninyo ang inyong lunduyan, mahalin ninyo ang mga taga-subaybay o aking mga iniibig na mga kapatid. O kayo na mga narito sa kadakilang oras na ito, o aking mga iniibig na mga kapatid, magpatuloy lang kayo sa inyong paghakbang. Magpatuloy kayo sa inyong paglalakbay. Kung ano man ang inyong nadadaanan sa inyong dinadaanan, ihandog ninyo ang inyong mga sariling ako. Ihandog ninyo ang inyong mga palad doon sa mga nangangailangan kung saan ang mga kaluluwa na lagi nakatayo sa gilid ng mga lansangan o aking mga iniibig na mga kapatid. Buhay na saksi kayo sa inyong kapaligiran. Buhay na saksi kayo sa mga nangyayari sa inyong kapaligiran o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang lahat yan ay pinapakita sa bawat isa sa inyo upang sa ganon ang isang espiritistang nag-aaral ng kalihima ng buhay ay taglay ang kagandahang loob, taglay ang kawanggawa, at higit sa lahat, taglay ang pag-ibig na siyang kinahanap ng kaitasan sa bawat isa sa inyo hanggang doon sa kaaway, ipapakita ninyo ang salitang pag-ibig. Ang ating karagdagan, buksan santong kasulatan. 1 Timoteo, Kapitulo 2, 1 hanggang 5. Pakibasa. Uno Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 5. Ito po yung nasusulat sa sulat ni Timoteo, 1.
Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaing manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao, ang mga hari at ang lahat ng mga sa mataas na kalagayan, upang tayo mabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at nakakaalam ng katotohanan. Ang huli, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. At aking pamamaalam, 1 Corinto 1:1-3. Pakibasa. Kapitulo 1, versikulo 1-3. Pakibasa. Ito po sinasabi, si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa mga bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, sa kanila at ating Panginoon. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyang maghari sa lahat at bawat isa ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig na mga kapatid, tunay nga na ang bawat isa ay nagpapagal sa buhay na ito, sapagkat nalalaman niya na ang kanyang pakikibaka dito sa sandaigdigan ay isang gawain ng isang mag-aaral na kung saan sa kanyang pagpipiglas na makawala dito sa sanlibutan ay sinisikap niya naman na maabot ang kalooban ng dakilang Panginoon. Ito nga ay isang dakilang pangangailangan ng isang tao, sapagkat naparito ang bawat isa upang kanyang linlangin ang kanyang mga gawang laman, na ito ay kanyang ipagpag at humarap sa tunay na kanyang tungkulin, na siya ay magkaroon ng tunay na pagsunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, ito na nga ang pagkakataon na pinagkakaloob sa inyo ng dakilang Ama, sapagkat kayo'y busog na at puno ang inyong lukbutan upang nang sa gayon ang inyong ang paglalakbay dito sa sandaigdigan ay hindi na nga kayo magkakaroon pa ng pag-aalinlangan. Ito nga ang pag-aaral ay pinagkakaloob sa bawat isa sa inyo na matupad ang kanyang kalooban ayon sa hinihingi at pag-angat ng inyong mga espiritu, na siya ang inyong dadalahin sa dako paraon sa harapan ng dakilang Panginoon. Hindi nga kayo magiging isang mag-aaral na tunay kung kayo nga ay pabago-bago na inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, sapagkat ang tungkulin ng isang mag-aaral na mapaunlad ang kanyang sarili ay ito nga inyong ipinapagkaloob na sa kanyang harapan, kung kaya nga ang susunod na inyong gampanin
ang lahat nga na inyong mga natututunan ay may pagkalob din naman sa lahat ng mga nangangailangan. Mga iniibig na mga kapatid, hindi nga kayo naparito, kundi ayon lamang sa inyong mga sarili. Sapagkat sa inyong panahon, sa tagal ng panahon na kayo ay naglalakbay dito sa sandaigdigan, ang kabutihan na inyong ginagampanan sa tuwina ay laging ang sa inyong mga pansarili lamang. Kung kaya't nagagalak ang kaitaasan, sapagkat nakikitaan kayo ng inyong pagkakawang gawa naman sa lahat ng mga ngailangan. Subalit, ang ninanais pa ng dakilang Panginoon sa bawat isa ay ito nga inyo'y maging palagi ang magampanan. Kayo ay magkaroon sa tuwina na hindi na kayo magkakaroon pa ng mga pag-aalinlangan sa lahat nga ng inyong mga tinutulungan. Hindi kayo dapat na magkaroon ng pagpipili sapagkat sa panahon ang dakilang Ama ay nagbigay ng kanyang pag-ibig sa bawat isa. Lahat nga ay sinakop, maging anuman ang kaurian ng isang ako na kung saan ay laging ang nakatingala sa kanyang harapan, sapagkat sa panahon siya ay naglalakbay, ang kahingian ng bawat kaluluwa ay laging ang hindi nasasapat. Kung kaya nga't ang Panginoong Hesus ay bumaba sa bawat isa sa inyo upang nang sa gayon maipakilala ang tunay na pag-ibig na ipinagkakaloob ng dakilang Ama sa bawat isa. Kayo nga ay isang manlalakbay na laging ang nasusubaybayan. Hindi na nga kayo magkakaroon pa ng mga pag-aalinlangan, sapagkat nalalaman ng bawat isa na kapag ang sinabing pag-ibig na nanggagaling sa kaitaasan ay walang pagsunod sa kanyang sarili lamang, kundi ito'y nararapat lamang nagampanin niya sa ayaw at sa gusto ng isang mag-aaral, sapagkat ito nga ang tunay na kalooban ng kaitaasan, na ang pag-ibig na yan ay may pagkaloob sa lahat ng nilalang upang nang sa gayon kayo'y makarating sa tahanang inihanda ng dakilang Ama sa bawat isa sa inyo, at kayo nga'y magkakaroon ng kapayapaan, hindi lamang sa kaitaasan, kundi sa inyong paglalakbay dito sa kalupaan. Mapalad ang bawat isa, sapagkat kanyang nalalaman kung saan at anong banda niya gaganapin at ilalagay ang tunay na kawang gawa. Kung ito nga sa inyo inyong nauunawaan na ang kawang gawa ayon sa kaitaasan, ang bawat isa, maging ang mga kabataan ay magkakaroon ng kanyang kaisipan na siya'y mapabuti at maisip kung ano nga ang kalooban ng kaitaasan tungkol sa pag-ibig na ipinakilala ng dakilang Hesus. Mga iniibig na mga kapatid, magsipanalangin nga kayo ng palagian, sapagkat dito sa inyo tinutugon ng kaitaasan at sinasanay ang inyong mga sarili na kayo'y makaugnay sa tunay na liwanag na pinagkakalob sa bawat isa sa inyo, at kayo nga'y hinahalina na magpatuloy at maipagkaloob ang kanyang sariling kakuhan ng walang pag-aalinlangan. Minarapat nga ng dakilang Ama
na ang bawat isa sa inyo ay laging ang makatugon sa kanyang panawagan, sapagkat ang pagkakataong pinagkakalob sa bawat isa ay nalalaman ng kaitaasan na hindi nga ninyo nasasayang, sapagkat ang kanyang espiritu na mayroon ng isang tao ay siyang ang magbibigay at magpapaalala sa lahat ng ganyang gampanin dito sa kalupaan. Muling ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa ang mabuti at ang kapayapaan na nagmumula sa kaitaasan at ang dakilang pag-ibig ng dakilang Ama ang siyang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Paalam. Ang sa inyo'y nagkaloob sa karusan nito, Apostol Juan. Paalam. Pag-ibig, kapayapaan, ang siyang binabahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailan. Nagagalak ang kaitaasan sapagkat nakikita ang bawat kaisipan, damdamin at kalooban ng aking mga iniibig sa mga kaorasan at sandaling ito na ipinagkakaloob ang kanilang mga sarili, ang kanilang mga pag-ibig upang muling makaganap ng kanilang mga tungkulin sa harapan ng dakilang Ama. Sino nga ba ang makararating sa sinapupunan ng dakilang Ama? Oo, tama ang inyong mga naririnig. Ang taong may malinis na mga kamay at dalisay na mga puso, siya ang makararating sa sinapupunan ng dakilang Panginoong Diyos. At paano nga ba nagaganap ang mga ganitong bagay sa isang ako? Paano ito mapapanatili ng isang ako sa kanyang kalagayan? Ito ay sa pamamagitan ng mga utos na ibinahagi ng dakilang Panginoong Hesus sa kanyang kapanahunan. Naibigin ninyo ng buong puso, buong kaluluwa at buhay ang Diyos na makapangyarihan. Ibigin ninyo ang inyong kapwa tulad ng inyong pag-ibig sa inyong sarili. Dahil sa mga utos na ito ay lumitaw ang tinatawag na kasalanan. At sa kasalanan, ang nagbigay o ang naghiwalay sa isang tao at sa isang Diyos. Subalit, ito ang binabaka ng aking mga iniibig sa mga kaorasan at sandaling ito.
ng kamangmangan ng mga kasalanan na sa inyo ay naganap, ay unti-unting nababago, napapalitan ng mga karunungan, napapalitan ng liwanag, upang sa gayon kapag bumukas ang pintuan ng dakilang Ama, kayo ay makarating, kayo ay makakasiyasat sa templo na inihanda ng dakilang Ama sa lahat at bawat isa. Sa aking mga iniibig na mga kapatid, ang bawat isa ba sa mga sandaling ito ay inalis ng aking mga iniibig ang anumang uri ng mga pagbibigay o makapagsagabal upang kayo ay makakuha ng tinapay ng buhay, upang kayo ay makainom, upang kayo ay mabusog ng mga salita at katotohanan na ibinabahagi ng kaitaasan. Ang lahat ng inahangad ng inyong mga kaluluwa at espiritu ay nariyan sa inyong harapan. At nasa inyong mga sarili kung papaano ito inyong makukuha, matatanggap ng buong puso sa aking mga iniibig. Sa mga tuwid, aking mga iniibig sa tuwing nagkakaroon ng mga ganitong banal na gawain, ay kinakailangan alisin ng bawat isa ang pitang ng laman. Alisin ang namang uri ng mga magugulo, paglumihanan, takot, pag-aalinlangan sa inyong mga sarili upang kayo ay makakuha ng butil ng liwanag, upang kayo ay makarinig ng mga salita at makakita ng liwanag, upang sa gayon ito ay makukuha ng buo sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. At sa aking mga iniibig na mga kapatid, sa mga kaurusan at sandaling ito, paano ninyo ito mapapanatili? Ito, isa pamamagitan ng paggawa. Kung ang bawat isa sa aking mga iniibig ay isinasagawa ang bawat salita na ibinabahagi ng kaitaasan, ay unti-unting masasanay ang inyong mga kaluluwa at espiritu hanggang sa inyong mga laman. Ito ay unti-unting magaganap hanggang matupad sa inyo ang tinatawag na kabanalan, upang ang bawat isa ay makasunod sa likuran ng dakilang Panginoon, upang ang bawat isa ay makasiyasat, makarating sa bawat paghahanda na ibinabahagi ng dakilang Panginoon. At higit sa lahat, upang ang aking mga iniibig ay makatupad sa tungkulin na sa inyo ay binahagi mula pa namin. Katotohanan ang aking sasabihin sa aking mga iniibig, kung ang bawat tungkulin na ibinahagi sa inyo ay inyong nagagampanan, ay ang pagbibiyaya ang siyang inyong matatanggap. Ang mga karunungan na ninanais ng bawat isa ay inyong makukuha, at higit sa lahat, ang kapayapaan, ang kaligayahan ng inyong mga kaluluwa
ay kailanman hindi ito mawawala. Magkakaroon ng katagumpayan sa harapan ng dakilang Panginoon. At sa patuloy na paglalakbay ng aking mga iniibig, hindi lamang dito, sa buhay na ito, bagkus sa buhay na inyo pang gaganapin, ay inyo itong magaga, inyo itong mapapakinabangan at mabibigyan ng kahalagahan upang sa gayon kayo ay manatili sa puno ng ubas, mamunga ng sagana at may pagkaloob sa inyong kapwa, sa inyong mga kapaligiran at higit sa lahat sa inyong sarili. Ang kaitaasan ay patuloy na magbibigay ng mga salita at katotohanan, ng mga karunungan na naayon sa kalooban ng dakilang Panginoon, upang ang aking mga iniibig ay unti-unting mabuksan ang kakayahan ng inyong mga kaluluwa at espiritu, upang sa gayon kayo ay magkaroon ng katagumpayan sa inyong mga sarili. Ito ang bahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Nanaway ito'y matimo sa inyong mga sarili. Ito ay maganap, ito ay magawa ng bawat isa upang sa gayon kayo ay maging karoon o kayo ay magkaroon ng kabahag sa kaitaasan, upang ang bawat isa sa aking mga iniibig ay maging pamanggagawa ng kaitaasan, na kung saan ito ang hinahangad ng bawat isa, na ang bawat isa ay muling makarating sa kanyang sinapupunan, na ang bawat isa ay magkaroon ng kaganapan o magkaroon ng bahagi sa kaitaasan, upang kayo sa inyong mga sarili ay magkaroon ng pagtagumpayan. Magpuri at magpasalamat ang bawat isa sa araw-araw. Magbigay ng bahagi sa kaitaasan. Manatili ang kapayapaan, ang pag-ibig sa lahat at bawat isa, upang sa gayon ang inyong kapaligiran, ang inyong kapwa ay magkaroon ng kaisa sa kaitaasan sa bawat isa. At sa patuloy ninyong pagganap ng mga ganitong banal na gawain, sa patuloy ninyong pagganap sa inyong mga tungkulin, ay nagkakaroon ang katagumpayan hindi lamang sa inyong mga sarili, bagkus sa inyong kapwa, hanggang sa inyong kapaligiran. Sa aking mga iniibig, muli ibinabahagi ng kaitaasan, ang kapayapaan, ang pag-ibig, at muli ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Juan Evangelista. Paalam. Sumainyo ang basbas ng Ama, Anak at ang banal na Espiritu Santo, ang maghari nawa sa inyong lahat, ngayon at magpakailan pa. Mga minamahal na hinirang, mapapalad kayo at nariritong gampanan ang inyong mga tungkulin bilang mga anak ng Diyos, upang matupad ang inyong mga hinangad na nagmumula doon sa kaitaasan, sapagkat ang Diyos
ay nagbibigay ng buhay sa araw-araw upang kumilos ng matiwasay sa kapatagang lupa. Kayong mga anak na naghahangad ng maraming bagay, maliwanag na kayo ang nagmamahal sa Diyos. Binibigyan kayo ng pagkakataon upang suriin ang inyong mga sarili kung gaano katatag ang inyong pananampalataya doon sa kanyang kinaroroonan upang ipagkaloob sa inyo ang totoong buhay na walang hanggan. Kayo'y mga nasa maitaas na katungkulan, lalong-lalo na ang inyong Pangulo. Suriin ang inyong mga sarili-sarili sapagkat ang katatagan ng isang tao ay isang mahusay upang inyong saliksikin ang mga bagay na ibinababa ng banal na Espiritu Santo. Sapagkat kung gaano ninyo hinahanap ang Diyos, kung gaano ninyo sinasampalatayan ng ang kanyang pangalan, naririto kayo at namamalagi linggo-linggo upang ihayag ang katotohanan na ibinababa ng banal na Espiritu Santo at inyong napag-aaralan kung paano ninyo gamitin sa inyong mga sarili-sarili sapagkat ang Diyos ay sinasaliksik ang bawat isang mananampalataya kung gaano katatag, kung gaano kamahal, at kung gaano sinasampalatayan ng tunay na ang Panginoon ay nasa inyong mga puso, isipan, damdamin at kalooban upang ihayag sa kapatagang lupa ang totoong ipinagkakaloob sa bawat isa na mananampalataya. Marahil ito na ang panahon kung bakit inihayag ng banal na Espiritu Santo na sa inyong mga puso, damdamin at kalooban na ang karunungan ng Diyos ay namamanagi sa inyo. Kung kayo nga ay malinis ang inyong mga kalooban upang tanggapin ang lahat ng ninanais sa inyong mga buhay. Inyo na itong nararanasan, mga minamahal kong mga anak. Kung marami kayong suliranin, ano ang ginagawa ng bawat isa? Kung kayo ay may karamdaman, ano ang ginagawa? Ito ay karapatan ninyong magsaliksik ng lahat na nangyayari sa kapatagang lupay inyong nararanasan sapagkat ang buhay ay namamanagi sa araw-araw. Binibigyan kayo ng lakas upang kumilos ng naaayon sa kagustuhan ng Panginoon. At ito ang isang maliwanag na ang bawat isang mananampalataya nararanasan ang totoong buhay na kayong mga anak ay binigyan na ng pagkakataon upang suriin ang inyong mga sarili-sarili na ang nangyayari sa araw-araw sa kapatagang lupa, kayo ang nakakaalam ng lahat. Sapagkat kayong mga anak ay marunong ng magsaliksik
kung saan nanggagaling ang mga karanasang iyan, sapagkat ang Diyos ay pinagkakaloob ang tunay at katibayan kung gaanin ninyo minamahal ang Diyos sa inyong mga puso, sapagkat ang bawat isang mananampalataya ay mabuti ang lahat ng mithiin sa araw-araw at huwag pababayaan na kayong mga anak na mababuti na sa kapatagang lupay, huwag ninyong pababayaan na kayo ay supilin ng masasama, kundi ang pag-ibig na totoo sa inyong buhay ay inyong yakapin at huwag ninyong pababayaan, kundi ang kaligtasan ng bawat isa ay maghari nawa sa inyong lahat, sapagkat ang Panginoong Diyos at Ama ay iisang makapangyarihan sa inyong mga buhay, sapagkat ang bawat mananampalataya lagi nang nagmamahal sa Amang makapangyarihan na naroroon sa kanyang kinaroroonan at sinasapot sa kanyang kinaroroonan, sapagkat nakikita ang bawat isa na ang lahat ng galaw at isipan ng bawat isa inyo itong nalalaman, sapagkat sinusuri ng Diyos kung gaano katatag ang isang anak na mananampalataya sa kapatanggang lupa ay kanyang madarama ang totoong salita ng Diyos na nagmumula doon sa kaitaasan. At ito na ang panahon. At inyong nalalaman ang sinasampalatayanan ninyong totoo sa inyong mga buhay magmula sa inyong paggising, sa inyong pagtulog, ay pinadarama na sa inyo ang kabutihan at kayo ang mapapalad na anak na binibigyan na ng pagkakataon upang yakapin at lubusan ang banal na Espiritu Santo, sapagkat siya ang pinakamabuti sa inyong mga buhay at binibigyan kayo ng mga pangaral. Binibigyan kayo ng pagkakataon upang kumilos sa kapatagang lupa at ang kabutihan ang maghari nawa sa inyong lahat. Sa pangalan ng Diyos at Ama, Anak at ang Espiritu Santo, paluwalhatian at ang kapayapaan ang maghari nawa sa inyong lahat. Sa pangalan ng Maestro Jesus, paalam sa inyong lahat. Ako si Apostol Juan Bautista Adyos sa inyong lahat. Pag-ibig at kapayapaan ang aking binabati sa bawat isa ngayon at magpakailan pa man. Saan nga ba dadalhin ang pag-aaral na ginagalawan ng bawat mag-aaral sa patruan ng buhay? Sa bawat salitang inilalahad ng kaitaasan, ito bagay tumitingo sa inyong mga espiritu upang huwag makalimot sa inyong mga paggawa at sa inyong mga paggalaw. Ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, ito ba'y kaisa ng dakilang Panginoon sa kanyang layunin.
Sapagkat maraming pag-aaral ang inilalahad ng sanglibutang ito, ngunit iisa lamang makapagpapalakas ng inyong mga espiritu, at ito ang salita ng dakilang Panginoon. At ito bagang nauuna sa inyong mga gampanin, ang kanyang tagubilin, ang kanyang paggabay, ang kanyang adhikain na sa tuwina ay nilalahad sa bawat isa. O aking mga iniibig na mga kapatid, marami pang pag-aaral ang darating sa inyong mga kalagayan. Ngunit ano ang inaasahan ng kaitaasan sa bawat isa na kayo'y magsipagnatili sa tamang landasin? Na huwag kayong magsipagliko kung kayo'y nakakaramdam ng kahinaan, na kayo'y magsipagpatuloy na lumakad, gaano man kabigat ang inyong mga paa, kayo'y babangon at maglilingkod sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang inyong mga kamay ay huwag magsipagbulid sa tawag ng kalupaan kung hindi ito ay mahatak ng liwanag patungo sa Panginoon, na maging kaisa kayo sa tuwina, sa hangarin ng dakilang Ama. At kailanman, hindi magtatalong sira ang inyong mga espiritu sa kung ano ang karapat-dapat at sa kung ano ang hindi. Sapagkat ang kabutihang turo ay iisa lamang. Hindi ito maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Gaano man ang katalinuhang mayroon ng isang ako, iisa ang kabanalan ng Diyos. Iisa ang kanyang kabutihan. Higit sa lahat, iisa ang kanyang pag-ibig. At kung ito ang matatanim sa inyong mga kabuuan, sinong magpupumiglas at kumawala sa bahagi ito kung ito ang magpapalaya sa inyong mga espiritu at makatanggap ng kapayapaan sa kanyang kalagayan? Kaya nga't kayo'y patuloy na tinatawagan at binibigyan ng aral, aking mga iniibig na mga kapatid, upang sa panahon na kayo nagsisipaghina, ay manatili kayo sa katapatan ninyo sa harapan ng dakilang Panginoon. Upang ang layunin ng inyong mga espiritu ay magsipagtagumpay. Upang ang inyong mga espiritu ay magsipag-angat at ang lahat ng bagay na inihahain sa inyo ng sanglibutan ay tulad na lamang sa larawan, dadaan sa inyong mga paningin. Ngunit ang inyong mga puso ay magsisipagnatili sa pag-asang dakilang Panginoon ang mag-aangat sa bawat kabagaban na mayroon ang bawat isa sa inyo. Kaya aking mga iniibig na mga kapatid, magsipagpatuloy kayo ng paggawa ng karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. At lagi ninyong tatanungin ang inyong mga sarili kung ang bawat bagang pag-iisip, ang bawat damdamin, at ang bawat paggawa ay kaaya-aya baga sa harapan ng dakilang Diyos. Sapagkat sapat ang mga salitang yaon upang magising ang inyong mga espiritu kung karapat-dapat baga ang inyong mga ginagawa sa kanyang harapan o hindi, upang kayo'y muling matawagan at bumalik sa tamang landasin, upang ang inyong mga espiritu ay manatili sa kaliwanagan at ang bahagi ng Diyos ay laging nariyan, susupil sa mga bahaging hindi karapat-dapat sa inyong mga kalagayan. At bago ako magpatuloy, isang munting tanawin ang inihahandog ng kaitaasan sa bawat isa. Bidyente.
hallway is meron pong malaking pintuan. Tapos nakahawak po siya sa lubid na mahaba na galing sa kaitaasan. Tapos meron din po siyang suot na kapa na nagliliwanag kung anong protocol na sila sa atin. Kung ang kaitaasan ay nagmamasid sa bawat isa at ipinapakita ang kanyang pintuan. Naway sa bawat isang nakikinig, ito rin ang maging hangarin ng inyong mga kalagayan. Nadamhin ng kaluwalhatian ng Diyos, tanawin ang kanyang liwanag upang maging karapat-dapat ang isa sa pagbubukas ng kanyang tahanan at sa inyong paglusong. Sa bahaging ito ay huwag nawa kayong malihis pa sa katwiran ng dakilang Ama at itong panghawakan ng inyong mga espiritu na kayo'y magsipagnatili sa kanyang pag-ibig at sa kanyang kabutihan. Dito ko iiwan sa inyo ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito at naway ang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon ang sa inyo'y maghari ngayon at magpakailan paman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Miguel Arcangel. Paalam.